Nabahala ngayon ang mga magsasaka sa Palayan, Nueva Ecija. Meron kasi di umanong gumagalang kawatan na ang puntirya, mga alaga nilang kalabaw. Natakot din ako may alaga rin ako kalabaw, baka mangyari din sa akin yung gano'n. Halos kakambal ng panghanap buhay namin talaga yan. Ang biktima ng di umano Carabao Napper ang magsasakang si Mario. Lahat ng 3 niyang kalabaw na katuwang pamandin niya sa pagsasaka, nawawala. Kahit isa lang maalis sa akin, masakit sa loob ko. Naging 3 pa, mas masakit. Magpapastol daw sana si Mario umaga nitong February 23 nung napansin niyang wala na ang kanyang mga alagang kalabaw na sina Zigzag, Mestiza at Tala sa pinagtalian niya sa mga ito sa bahaging ito ng bundok. Doon ko tinali yung kalabaw sa may sanga na yun. Tapos yung isa, andong kumakain. Tapos yung isa, dito yung bulo. Dito sa sanga na yun, tinali yung lobby ng kalabaw dito. Nung ala naman na, yun yung sanga, nabali. Matibay naman ito. Pinersa itong puno na rin, kaya nabali yung sanga. Pagka nakakawala, bumabalik. First time namin nawala ng kalabaw. Hinala ni Mario ang kanyang mga alagang kalabaw. Ninakaw. Kaya kayod kalabaw siya ngayon sa paghahanap sa mga ito. Nakakainitan. Halos hindi na ako makatulog. Saktan din po kami pag nakikita namin si tatay na nahihirapan. Hindi po siya yung paa niya, puro dugo. Nakikita mo yung pagod sa itsura niya. Sa 3 alagang kalabaw ni Mario, ang pinakamatagal na raw niyang kasama sa loob ng halos 2 dekada, si Zigzag. Kaya yun ang pinangalan ko sa kanya. Mabilis siya maglalakad. Malaking katulungan sa akin yun para mapaaral yung mga bata na yan. Relasyon nila na parang mag-ama. Parang anak niya talaga. Hindi kalabaw yung turing niya. Parang tao. Yan na yung katuwang ng asawa ko. Magmula sa natibidad hanggang dito sa Palayan, inuwi siya ng kalabaw niya. Siguro may 1 oras. Mararamdaman na lang namin yung sungay niya, ikinakatok niya sa pinto. Babangon ako, makita ko, tulog siya sa kariton. Inuwi siya ng kalabaw niya. Bilang walang kapatid na lalaki, nagpapasalamat po kami kasi yung gawain na dapat may katuwang siya, nagagampanan po ni Zigzag. Malaki po talagang kawalan si Zigzag. 18 years na pinagsamahan nila. Parang nawalan na rin po siya ng anak. Ang ikalawa naman, si Mestiza. Nung nanganak siya, ginagatasan ko na siya. Pang baon-baon mga apo ko, pang ulam niya iba. Binebenta naman nung anak ko yung sobra. 51 botin. Habang ang pinakabata, si Tala. May puti yung buntot, tapos mayroon puti rin sa tuktok, yung taro style. Mabait sa mga bata. Apo ko, nilalapitan, hinihimas-himas. Ang mga alagang kalabaw nga raw ni Mario ang nakatulong sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Simula bata pa lang po kami, alaga na po siya nung tatay namin. And yung tatay namin, no read, no write po siya. Wala po siyang ibang alam na ano rin talaga. No pero trabaho. gumagawa po talaga siya ng paraan. Pang araw-araw po ma'am namin naggastusin. Halos dito na po namin kinukuha. Ilang basta kalabaw din po yun eh. Ang tagal na po namin kasama. Nasasaktan din po ako, lalo pag yung father ko. Siyempre pagka marami siyang karap, okay siya. Pero pag talikod niya, alam mo yung lungkot, makikita mo naman po sa mata na isang tao ang lungkot eh. Kahit hindi niya sabihin. Katawan ko, masakit na rin sa kalalaka. Mahirap ma'am, talagang mawalan ng kalabaw dahil yun lang katuwang ko sa paghahanap buhay. Katulad yung bukid na yan, obligadong araruhin ko yan. Ano pa pamangalongkat ko ma'am sa lupa? Ala. At kung nagkataon, hindi pala ito ang unang beses na may ninakaw na hayop sa bayan ng Palayan. Mayo nung nakaraang taon, ang kumpare ni Mario na si Remigio, nawalan naman ng alaga niyang baka. Nung susuga ko po, wala na po doon sa Mitalian. Kinahapunan, nakita na lang daw niya ang bituka nito. Alam ko pong baka ko yun. Kilala ko yung tali ng baka ko. Wala po kami idea sa suspect. Kaya si Mario natatakot na baka ganito rin ang sinapit ng kanyang 3 kalabaw. Baka tinao, ninakaw. Nabilis ko po ma'am yung mga alaga ko. Masyadong masakit pag kinatay. Sana naman po kung may kumuha, maawa siya sa kalabaw, may pakiramdam din yun, may buhay din yun. Ang iniisip namin baka itinali, pinabayaan, baka
Nanlalambot na sila sa gutom, sa uhaw. Kawawa. Patapos mong i-blatter, nagpa-deploy po ako ng mga tanod ko kung saan barangay para makatulong kami. Sa araw na ito, kasama ang mga tauhan ng barangay, muling inikot ni Mario ang paligid ng bukid at bahagi ng bundok sa pag-asang may makikita ritong bakas. Nagpalipad din sila ng drone. Pero walang nakita. Hanggang nung nakaraang Sabado, may nakakita ng nawawala nilang kalabaw. Natatanaw niyo pa lang, sana nga. Sure kayo? May nagpunta sa amin, 3 tao. Sabi niya, andun daw yung kalabaw namin. Kinakabahan ako at baka ako hindi yun. Ano, tay? Siya na ba? Siya na ba? Abay, Mga kalabaw kayo? ay, yan na nga. Oh, at, ayun na. Salamat sa Diyos, nakita ko. Oh, Salamat sa Diyos, nakita pa rin oh, ayun na. Oh, thank you, Lord. May pinutang palusyo, may nabaka. Wawa naman, oh. Hindi ko maipaliwanag yung sobrang tuwa, pero sobrang awa. Sobrang payat. Ay, hindi, papatabayin nyo na lang siya, Nay. Patabayin na lang ulit. Ayan, si Tala, si Mistisa, saka si Sigsag. Yung itsura ng kalabaw, payat na payat talaga. Parang hindi na sila kumain, hindi na sila uminom. Ano kaya ito, bro? Kaya kunin na o i-ikot? Nung pinatayo ko sila, halos hindi na makalakad. Ang tingin niya sa akin nakikilala yung amo, parang nagmamakawa. Magpapasalamat talaga ako at tinakate yung kung nakate, para na akong pinutulan noon, katawan. Dahil ala na akong katawan Jojo, Kunana, maraming salamat po, sir. Ay, finally. 3:30 nung Sabado. Dito po banda sa ibabaw na to, nakita yung kalabaw. Nung nilapitan ko, napansin ko na parang mga nangihina at nauuhaw. Tinari ko yung mga kalabaw dito. Wala, hindi siya makalayo at hindi mahirapan yung may-ari ng paghahanap. Doon po sa pagkakasabi sa akin ng mga naghahanap, ganong itsura. Saktong 3 pa. Kaya na-check ko na yun yung hinahanap ng mga tao na naghahanap. Ayan, si Tala, si Mistisa, saka si Sigsag. Hindi po ako yung kumuha ng kalabaw, kundi nakita ko lang. Dati rin po, nawalan ako ng kalabaw. Ramdam ko rin po kung gaano ka sakit mawalan ng kalabaw. Ayan, uuwi na sila Sigsag, si Mistisa. Ayan, uuwi na rin si Tala. Sobrang dalangin ko talaga na sana mabalik. Ibinigay niya ni Lord sa amin yung hiling namin na nakita talaga namin. Tinaraba ko yun. Baka tinao siya. Wala kami pang nakita dumi sa pinagtalian. Sa tagal na yon, 9 na araw. Ibig sabihin, hindi din iniste, lilipat-lipat. Napunta kami dyan sa lahat ng paikot ng Melday, naikot namin Ilang kami naghahanap. Wala kami nakita ng kalabaw. Kung saan natagpuan po yung mga kalabaw, malapit lang din po sa lugar namin. Wala po kami napapansin na mga gumagawi dito dahil muntok na po ito na pataas na rin po. Liblib na rin po ito. Sa suspect po o kung sino man po'y kumuha, wala kaming ideya kung sino. Ang nakaano lang po sa amin, pinakailaman siya. Hindi siya kusang nakawala. Ang mga otoridad patuloy pa ring iniimbestigahan ang kaso. Abay, Mga kalabaw kayo? Pagka napatunayan po natin na kung sino man po ang kumuha sa hayop na nawawalang ito, maaari po siyang makulong sa kasong presyon mayor na may pagkakakulong po na 6 hanggang 12 taon. Ang malalabag pong kaso ito ay anti-cattle law. Sana ay makonsensya kasi masyado kaming pinahirapan. Hindi lang ako pinahirapan, pati kalabaw. Hindi pa sila obrang gamitin, hindi na nakatulong. Nangihina, hindi ko nga may sugay. Pati nga ipalay ko, sinakate ko na Yun ang pinakain ko. Sinaksakan ko po ng vitamins para lumakas ang kanilang katawan. Monitor po natin to twice a week. Para matulungan pa rin sila sa kanilang hanap buhay, may nagbigay din ng dagdag kagamitan sa bukid at grocery items. Meron po tayo ditong farming set na worth 30,000. Naglalaman po ng isang box po ng Trilizer at 2 electronic sprayer po. Sana po ito pong mga dinaling natin ay makatulong po sa inyo para po makabangon muli sa pagkawala ni Zigzag, ni Mistisa at saka ni Tala. Mayroon po kaming dalang konting tulong, food assistance para po sa pamilya, para pandagdag po sa pang-araw-araw ninyo. First time na nangyari sa amin to, malaking bagay sa amin yan. Magagamit namin to.
Patunayan namin na marami po palang tutulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Kay MJS, maraming salamat po. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Habang si Mario, ang tanging hiling lang niya, ang kanyang mga alaga, sabay niya sanang tumanda. Napaka-importante nyo, parang anak na turing sa inyo ni Tatay Mario. Kaya sana, dito na lang kayo lagi. Kung wala kayo, hindi na ako makapagtatrabaho. Mahal ko kayo, parang pamilya kayo sa akin. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.